Hindi mahagilap ng mga operatiba ang mga dayuhang Pogo workers na sasagipin sana sa Tarlac. Hinala nila ibinenta sa ibang Pogo company ang mga dayuhan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Bantay sarado ng mga otoridad ang mga gusali ng Zunian Technology Incorporated sa Banban Tarlac ngayong araw. Ito ang compound na ni-raid ng mga operatiba sa bisa ng search warrant dahil sa reklamo ng human trafficking at serious illegal detention. Nabisto ang operasyon ng mga takas ang isang Vietnamese noong February 28. Malawak ang lugar, may 36 na matataas na gusali. Na-rescue ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 1,000 Pogo worker. Kabilang dito ang mga Pinoy, Chinese, Malaysian, Taiwanese at Rwandan. Kasama rin sa na-rescue ang isang Malaysian na umano'y tino-torture kapag hindi sumusunod sa pang-i-scam at kapag hindi naaabot ang kota sa trabaho. Yung request sa amin is i-rescue din yung isang Malaysian na nandun na biktima rin daw ng torture and mga abuso, physical injury. So, swerte naman nung pagpunta natin doon, nakita kagad natin yung Malaysian na biktima. At ngayon nasa pangangalaga na ng Philippine National Police at of course with the coordination with the Malaysian Embassy. Pero ang mga Vietnamese na pinaparescue ng nakataas nilang kababayan hindi nakita sa compound. And we're looking for the other Vietnamese nationals, because according to our prime witness, there are several Vietnamese nationals here who are no longer around. So it is possible that they've been transferred or even sold to other Pogo establishments. Ayon pa sa PAOCC, cryptocurrency scam at love scam ang ginagawang illegal operation ng Zunian Technology na nagsimula ang operasyon noong 1 taon. Pero nakarehistro ito sa PAGCOR bilang ika-105 Pogo company sa bansa. Inaalam ngayon ng Bureau of Immigration kung legal ang mga dokumento ng mga dayuhang na-rescue. Bureau of Immigration personnel will be conducting the processing of their respective documents in preparation for repatriation or possible deportation. Kinondena naman ni Senator Grace Poe ang bago naman natuklasang scam operation ng Pogo sa Tarlac. September pa raw ng nakaraang taon nang irekomenda ng Senado na itigil ang Pogo operation sa bansa dahil nagiging kanlungan ito ng iba't ibang krimen. Ang kawalan ng kakayahan na ipatigil ang mga Pogo ay tila pangungutya sa ating batas. Aabutin pa ng ilang araw bago makompleto ng PAOCC ang inventaryo ng mga tao at mga kagamitan sa ni-raid na Pogo Hub. Pero isasampa na ngayong araw ang mga kasong human trafficking at torture laban sa mga Chinese Pogo operator na nahuli nila sa raid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.